Kumusta mga kasaliksik? Alam ba bang mayroong mga sikat at ubod na gandang mga mansyon sa ating daigdig na kahit na inabandon natin binibenta na sa merkado ay wala pa ding gustong bumili at manirahan dito? Kaya mula sa pinakamalaking kubo sa buong mundo hanggang sa mansyon na tinirhan ni Bloody Mary ay pag-usapan natin ang 10 sikat na mansyong walang gustong bumili. Kaya kung handa ka nang malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, Granite Loma. Talaga namang mamamangha ka kung makikita mo ang natatanging ganda ng mansyon na ito sa Michigan sa bansang Amerika, kung saan kilala din ito sa pagiging pinakamalaking kubo sa buong mundo. Ngunit kahit na sobrang ganda at talagang nakamamangha ang bahay na ito ay wala pa ding nagtatangkang bumili dito. Ang Granite Loma ay pinatayo noong 1923 kung saan ang bahay ang kinilalang pinakamahal na lugar sa buong Michigan, kaya't hindi may pagkakailang napakagarbo ng dekorasyon sa loob nito. Ngunit dahil masyado ng matagal noong ginawa ang bahay ay talaga namang luma at laos na ang mga kagamitan dito na sinasabing kinakailangan ng milyong-milyong dolyar para isaayos na naging dahilan para tanggihan ito ng mga nagtatangkang bumili dito. Dagdag pa na ang pinakamalapit na syudad sa lugar ay may layong 200 milya, kaya talaga namang napakalayo nito sa sibilisasyon. Kumusta mga kasaliksik? Ako po si John Mark Guzman, ang boses sa likod ng Saliksik TV. At ngayon ay gusto ko kayong imbitahan na mag-subscribe sa Saliksik Gaming kung saan maglalaro at mag-e-enjoy tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na at see you there kasaliksik. Number 9, Al Capone's South Florida Mansion. Kahit na sobrang ganda ng mansyon na ito at matatagpuan din sa isa sa pinakapopular na lugar sa Amerika, ay walang nagtatangkang bumili nito sa kadahilan ng ang dating nagmamayari ng bahay ay si Al Capone, nakilala sa pagiging isa sa pinakasikat na kriminal sa buong mundo. Dahil sa takot sa posibilidad na mabatikos ay sa tuwing may bumibili ng mansyon ay agad naman nila itong ibinabalik, kaya't napakahirap talagang ibenta ng sobrang makasaysayang bahay na ito, kung saan sinabing madaming naganap na kriminalidad sa lugar. Kaya't napagdesisyon na lamang ng mga nagbebenta na bawasan ang halaga ng bahay ng ilang mga milyon para lang makasiguradong mabebenta ito ng tuluyan. Number 8, Linewood Hall Mansion. Alam mo ba na ang mansyon na ito na matatagpuan sa syudad ng Philadelphia sa United States ay dating tirahan ng isa sa pinakamayamang tao sa mundo? Ito ay ang Linewood Hall Mansion na pagmamayari ni Peter Widener, at nang mamatay siya ay dapat mamanahin ng kanyang anak, ngunit sa kasamaang palad ay pumanaw din ang kanyang anak kasama ng kanyang mga kapamilya sa kadahilan ng isa sila sa mga pasahero ng barkong Titanic at kasama silang lumubog dito. Abandonado na ng tuluyan ng mansyon na ito, ngunit wala pa rin may gustong kumuha dito sa kadahilan ng sadyang napakalaki ng bahay kung saan sinasabing kinakailangan ng daang-daang mga katulong para lamang linisin ang loob nito, pati na ang hardin at iba pang halamanin sa labas ng mansyon kada araw, kaya talaga namang kinakailangan ng maraming pera para lamang mapatakbo ito ng tuluyan. At dahil kailangan na rin ipaayos at i-renovate ang buong mansyon ay sinasabing kinakailangan ng 11 milyong dolyar para lamang mabalik ulit sa dati nitong ganda ang bahay. Number 7, Lenox Castle. Sigurado akong walang taong magtatangkang bumili sa mansyon na ito na matatagpuan sa bansang Scotland matapos nilang matuklasan ng malagim nitong kasaysayan, kung saan dating naging mental hospital ang lugar, at dahil sa laki ng lugar ay humigit kumulang 1,200 pasyente ang matatagpuan dito noong 28th century. Sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang kalakaran sa lugar, kung saan madalas nagkakaroon ng pang-aabuso sa mga pasyente, kaya't ipinasara din ito taong 2002 dahil nga sa karumal-dumal na kasaysayan ng Lenox Castle ay nabandona na ito ng maraming tao, kung saan ang mga matatapang at walang takot na lamang ang bumibisita dito sa kadahilan ng kinikailangan mo talaga ng tibay ng loob kung gugustuhin mong pasukin ang ganitong uri ng mansyon. Number 6, Villa de Vecchi. Alam mo bang mayroong mansyon sa kabundukan ng syudad ng Cortenova sa hilagang bahagi ng bansang Italy na kinatatakutan ng mga tao sa kadahilan ng isinumpa daw ito? Ang bahay ay ang Villa de Vecchi na pagmamayari ni Felix de Vici na matapos umuwi galing sa digmaan
ay nalamang pinatay ang kanyang asawa habang ang anak niya ay nawawala na naging sanhi para siya ay magpakamatay. Sasabing matapos ang insidente ay mayroong bumili sa mansyon na ito, ngunit sa hindi malamang dahilan ay inabandona na lamang nila ang lugar kaya't madaming mga sabi-sabi na isinumpa o kaya ay may multo daw ang bahay na ito. Dagdag pa na may mga kwento na ginamit daw ang Villa de Vecchi bilang lugar ng sambahan ng isang kulto na mas lalong tumakot sa mga nagtatangkang bumili dito, kaya't hanggang sa ngayon ay wala pa rin gustong bumili sa mansyon na ito. Number 5. Hook and Manor. Ang mansyon na ito ay ang Hook and Manor na nakatayo sa bansang England simula pa noong 16th century at kilala ito sa kadahilan ng naging recording studio na rin ang lugar na ito kung saan dito ginawa ang ilan sa mga sikat na mga kanta. Ngunit kahit na talagang makasaysayan ang lugar na ito ay hindi pa rin katakataka kung bakit inabandona na lamang ang mansyon sa kadahilan ng meron itong nakakatakot na basement kung saan matatagpuan ang puntod ng isang batang lalaki. Usap-usapan pa na posible daw na makarinig dito ng boses ng multo sa tuwing sumasapit ang gabi, kaya talagang natatakot ang mga taong pumasok sa mansyon na naging dahilan kaya't sadyang mahirap ibenta ang bahay na ito. Number 4. Devil's Palace. Matatagpuan sa silang bahagi ng Sussex sa bansang England ang isang napakalaking mansyon na tinatawag na Devil's Palace na nakatayo sa isang malawak na lupain, kaya talaga namang aakalain mo na mayaman ang nakatira dito. Ngunit ang bahay ay matagal nang inabandona ng nagmamay-ari nito sa hindi malamang dahilan. 40 milyong dolyar ang ginastos para mapatayo ang mansyon na ito, kaya todo na lang talagang hinayang ng maraming tao sapagkat iniwan na lamang ang bahay para masira. At dahil sa dami ng mga kwento tungkol sa Devil's Palace kung saan may mga sabi-sabi na isinumpa daw ito o kaya may naganap ditong malagim na pangyayari, ay talaga namang walang taong nagtatangkang gumastos ng malaking halaga para bilhin ang lugar. Number 3. Haha Tonka Mansion. Ang kasaysayan ng Haha Tonka Mansion ang isa sa pinakanakalilitong pangyayari sa kasaysayan. Sa kadahilan ang nagpagawa ng mansyon ay aksidenteng namatay bago pa ito tuluyang matapos. Ang nagtapos ng pagpapatayo ng Haha Tonka Mansion ay ang anak ng nagpatayo nito, ngunit dahil naubos ang kanilang pera ay kinailangan nilang abandonahin ang lugar. Hindi pa dito natatapos ang kamalasan ng mansyong ito. Sa kadahilan ng matapos itong bilhin at gawing hotel ay nasunog naman ito noong 1942 na naging sanhi para tuluyang masira at magiba ang gusali. Dahil sa sunod-sunod na kamalasang nangyari sa mansyon ay iniisip na ng madaming mga tao na isinumpa ang lugar kaya't wala nang may gusto pang magtangkang bumili dito. Kaya't hanggang ngayon ay nananatiling abandonado pa rin ang nasabing mansyon. Number 2. North London Estate. Mataas ang posibilidad na nakakita ka na ng ilang mga abandonadong bahay malapit sa inyong tinitirhang lugar. Ngunit nasubukan mo na bang pumasok sa mga ito? Yan ang ginawa ng isang explorer matapos niyang madiskubre ang isang abandonadong mansyon sa hilagang bahagi ng bansang England, kung saan natuklasan niya ang ilang mga kagamitan gaya ng mga dyaryo na sinasabing nagmula pa noong 1954. Kompleto din ang mga kagamitan sa loob ng mansyon at mayroon pa ditong mga expired na dilata kaya't sinasabing may dating nakatira sa lugar. Ngunit nanatili pa ding misteryoso para sa marami kung saan na nga ba ang original na nagmamay-ari ng bahay at kung ano nga ba ang rason nila para abandonahin ang lugar. Number 1. Madhouse Mansion. Kung alam mo ang kwento tungkol kay Bloody Mary, ay siguradong magugulat ka matapos mong madiskubre na ang Madhouse Mansion sa estado ng Ohio sa bansang Amerika ay ang sinasabing dating bahay ni Bloody Mary. Ngunit ang mansyon ay hindi ibinenta na nagmamay-ari nito kahit na napakadaming mga taong nagtatangkang bilhin nito kahit na sa malaking halaga, kung saan nagkaroon pa nga ng pagkakataon na kinailangan pang bantayan ng may-ari ang harapan ng bahay gamit ang baril para lamang mapalayo ang mga tao sa kanyang tinitirhan. Sa dulo ay napagdesisyonan na lamang ng nagmay-ari ng bahay na ipagiba na lamang ang mansyon na talaga namang nagpalungkot sa maraming tao. Dulot na kasama ng pag-uwi nito ay ang pagkawala na kasaysayan ng bahay ni Bloody Mary. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Hindi nakataka-taka kung bakit maraming tao ang ayaw manirahan sa mga inabandonang mansyon sa kadahilan ng kahit na sadyang napakaganda at napakagarbo ng pagkakagawa nito ay kailangan mo naman ng tapang para labanan ng takot matapos mong malaman ang sekretong tinatago ng mga ito. Kaya para sa'yo, alin sa mga mansyong ito ang sa tingin mo ay kaya mong tirhan?
Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.